Ladies and gentlemen, guests, colleagues, and valued stakeholders, I am honored to stand before you tonight as the new CEO of this growing company. With your support, I assure you we will strive to succeed, and I will not disappoint you. Formal na sabi ni Regan habang nakatapat sa mikropono. Umugong naman ang palakpakan sa welcome party ng Robles Antonio Corporation. Punong-puno ng mga bisita at mga senior executives ang hall ng isang 5-star hotel. Mira, magpakita ka naman ng support sa soon-to-be husband mo. Mula sa pagtitingin ng kuko, nilinga ni Mira ang nagsalitang kaibigan na si Hazel na anak ng isang stakeholder. Naroon sila sa isa sa mga VIP table. Tinanaw nito ang bagong Chief Executive Officer ng kumpanya na nagsasalita sa ibabaw ng stage. Ano bang nakakapalakpak sa sinasabi niya? Para lang siyang echo ng mga dating nag-take over ng kumpanya. Nothing special. Matabang pa niyang dugtong. Napangiti ang kaibigan bago nasabik ang anyo na magbaling sa kanya. Ano na nga palang update sa kasal niyo? Kamusta ang wedding preparation? Walang wedding preparation. Bakit naman? Hindi naman siya interesado? Well, obviously, he's a man of work. Ikaw ang bride. Ikaw dapat ang mag-asikaso. Sagot ni Hazel. Kung wala siyang ka-interest sa kasal, ganun din ako. Tinungga niyang baso na may lamang wine. Nilingan ng kaibigan ang mapapangasawa niyang tinutukoy nito. Sa bagay, parang ang hindi ka nag-e-exist sa fiancé mo. Ibinaba ni Mira ang hawak na baso pagkatapos ay tinanaw ang stage. Seryoso niyang pinagmasdan ang kababata na si Regan. Mahusay itong nagsasalita sa entablado. Bilib na bilib dito ang halos lahat ng naroon. Pasimple siyang huminga at tinungga ang baso. Thank you for joining us tonight. Enjoy the rest of the evening. Congratulations, Mr. Robles. Nakipagkamay si Regan sa may edad na sumalubong sa kanya pagbaba ng stage. Lubos ang pagbati ng mga ito sa pag-upo niya bilang bagong CEO. Regan, Tito Larry. Nagyakap sila ng matalik na kaibigan ng ina. Congratulations. Nakangiti siya na magkalas sila nito. So, tuloy ang kasal ni Mr. Robles at ang anak mo, Larry? Usisa ng isang investor. Nagkatinginan ng dalawa. Of course. Sinulya pa ni Larry ang binata. They were childhood friends, kaya walang dahilan para hindi sila pumayag. Tiningnan siya ng mga kaharap na naghihintay ng kanyang kumpirmasyon. That's right. Sang-ayon na lang niya. Anyway, nasan nga pala ang anak mo, Larry? Sabay-sabay nilang inilibot ang paningin sa party, pero wala silang dalagang natanaw. She's definitely making a good impression on everyone. Itinago ni Larry sa ngiti ang pag-aalala sa anak niya. Stop it, Mira! Diring-diri ang anyo ni Hazel habang nakatalikod sa kaibigan na sumusuka sa nakabukas na cubicle ng CR. You have to fix yourself. Baka may makakita sa'yo. I don't understand you. We're just here to socialize and to have fun. Pero kung makainom ka, para kang isang tumador. Dagdag pa ng kaibigan. Pinunasan ni Mira ang bibig ng ituwid ang likod mula sa pagkakayuko sa toilet bowl. Masamang tingin ang ibinaling niya sa kaibigan. Pwede ba? Hindi pa siya tapos sa pangangatwiran, agad niyang natakpan ng bibig. Ramdam niya ang pag-ahon muli ng sikmura. We better go out. Sapo niya ang bibig nang hilahin palabas ni Hazel sa CR. Mabilis siyang bumitaw sa kaibigan nang muling susuka. Tumapat siya sa fountain na nasa garden ng hall. Those people are looking at you. Baka kung ano na lang sabihin ng mga yon. Pilit na iniipit ni Mira ang nalaglag na kulot na hibla ng buhok sa magkabilang tenga mula sa pagkakapusod. Pwede ba? Kaysa sermonan mo ko, ikuha mo na lang kaya ako ng tubig at tissue. Okay. Babalik ako, stay here. Nagmamadaling bumalik sa loob ng hall si Hazel. Nahawakan niya ang tiyan at muling humarap sa lumalagaslas na fountain. Ang bilis mo naman. Natigilan siya sa pagharap nang hindi ang kaibigan nang makita. Regan? Seryoso ang mukha nito bago siya hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Lulunok-lunok naman siya nang tumawid sa pagkakatayo. What do you think you're doing? Otomatikong nagsalubong ang dalawang kilay ng dalaga. I will just remind you, don't do anything that would embarrass me or the company.
Patuloy pa nito. Pikon na huminga si Mira. Ayusin mo ang sarili mo. Wag kang magkakalat dito. Leave the party decently and peacefully. Tumalikod na ito habang nakapamulsa. At bakit naman kita susundin? Napahinto si Regan. At saka anong image ang pinagsasasabi mo? Walang emosyon itong humarap muli. Pilit na itinaas ni Mira ang muka kahit kinakabahan pa. We're getting married. Nakalimutan mo? Ayoko ng sakit sa ulo. Sinasabi mo bang problema ko? Hindi ba? Natigilan ng dalaga. Hoy! Stop messing around, Almira. Get your things and go home. Ayokong makakita ng balita na tungkol sa'yo at sa suka mo. Iniwan siya nito ng nakakasuyang tingin. Buisit ka talaga. Napahiyaw sa inis si Mira nang tuluyang umalis si Regan. Paano ko ba pakakasalan ng katulad ng lalaking yun? Napahinga siya at pinagmasdan ang palayo ng binata. Kung noon ay tanggap niya ang kasunduan na kasal dito, hindi na ngayon, lalo na't pakiramdam niya, nagbago na ang kababata. Kung noon ay hindi sila mapaghiwalay, ngayon ay hindi niya maipaliwanag ang agwat nila. Simula nang magtrabaho si Regan sa kumpanya, parang nag-iba na itong tao. Napakalayo na nito para sa kanya. Isang katok sa pinto ang nagpamulat sa mabigat na mga mata ni Mira. Patuloy ang katok na iyon, kaya inis siyang bumangon. Let's talk. Si Regan ang nasa labas ng pinto. Tungkol saan? Saan pa ba? Nagkatitigan sila. Sinulyapan nito ang suot na relo. Hurry up, may trabaho pa ako. Napapikit si Mira ng talikuran nito. Kahit sa pagtulog, binubwisit niya ako. Napilitan siyang bumaba ng hagdan. Naabutan niya itong nakaupo sa isa sa mga silya niya sa kusina. Tiningnan ni Regan ang dalagang nakasuot pa rin ng pantulog. Gulo-gulo pa ang buhok nito. Maliit siyang napailing. I have no time to deal with our wedding preparation. Kumurap ang mga mata ni Mira. Wala rin akong oras. Pareho tayo. Kaila niyang sagot bago kaswal na inukupahan ng silya. Natahimik sila hanggang sa napipilitang magsalita si Mira. Oh, ano ngayon ang pag-uusapan natin? Bakit mo pa ako kailangang gisingin? Wala naman palang kwenta yung sasabihin mo. Nakausap ko na si Attorney Guevara. She's expecting you and the firm today. Tumindig na si Regan habang bitbit sa isang kamay ang laptop bag. Siya naman ang tumingala rito. Anong gagawin ko sa attorney na sinasabi mo? Walang ideya niyang tanong. He prepared the marriage certificate. Pick it up and bring it to the office. Don't be late. Bakit ako? Tumayo siya nang akmang aalis na ang binata. Bakit ang dami mo yatang inuutos sa akin? Papapangasawa mo ko, hindi magiging kasambahay Regan James. Napapadyak na lang siya nang dire-diretso itong umalis. Hi Miss Mira Antonio, ay mali pala. Soon to be Mrs. Robles. Pagtatama sa sarili nang nakangiting si Mateo Guevara, ang abogado at kaibigan ni Regan. Hilaw ang ngiting ipinakita niya nang makapasok sa opisina ng firm nito. Inabot ni Mateo ang isang envelope sa kanya. My dad reached out to his friend at the City Hall to help with the marriage certificate. Pagtukoy nito sa judge na ama, kinuha niya iyon. How's the wedding preparation going? Ngumisi ang dalaga. Walang wedding ceremony. What? Kinipkip niya ang hawak at tinignan ang abogado. Abala ang kaibigan mo sa kumpanya at walang importante sa kanya kundi yun lang. Alis na ako. Thank you, attorney. Diretsong sumakay si Mira sa kotse. Kakahawak pa lang niya ng manibela nang tumunog ang kanyang cellphone. Regan James? Napapalatak siya nang makita ang pangalan sa screen. Where are you? Bungad nito sa kabilang linya. Inis niyang sinulyapan ang hawak na cellphone. I told you, I don't have much time. Papunta na po ako, sir. Sarkastiko niyang sagot nang simulang magmaneho. Nakuha mo na kay attorney? Napangisi si Mira. You sound excited. Natigilan naman si Regan, nakasalukuyang may hawak na papel sa loob ng opisina. Excited ka na ba napakasalan ako, ha? Tanong ng kababata sa kabilang linya. Stop dreaming. Mas excited pa ako magtrabaho kaysang magpakasal sa'yo. Umirap si Mira. Nang huminto ang kotse, tiningala niyang building kung nasaan ang mapapangasawa. Good morning po, Ma'am Mira. Magaan na bati sa kanya ng ilang empleyado nang makapasok sa loob. Ngiti lang ang isinukli niya.
Nagdiretso siya sa CEO's office. Kaswal niya iyong binuksan. Don't you know how to knock on the door first? Kaswal siyang nagdiretso sa tapat ng mesa nito. Nagulat pa ito nang ipatong niya ang envelope. Yan na po ang kailangan ninyo. Pwede na po ba akong umalis? Hindi na pinanood ni Mira ang pagkuha ni Regan ng papel sa loob ng envelope. Tumalikod na siya. Sandali. Bagsak ang mga balikat niya nang huminto. Ano na naman? I need your signature. Ipinatong nito ang wedding certificate sa mesa. As we agreed, wala nang ceremony. So we will present this to them as proof that we're married. Tumayo si Regan. Bumaba ang mata niya sa inaabot nitong ballpen na nanggaling sa bulsa ng suit nito. Sign it. Pinakatitigan niya ito bago pahablot iyon na kinuha. Lihim ang naging paghinga ni Regan. Pasimple niyang sinundan ng tingin ng kababata. Nang itapat nito ang ballpen sa sariling pangalan, tiningala pa siya nito. Mabilis siyang nakaiwas at kunwaring nagtuon sa suot na relo. Tapos na. Binitiwan ni Mira ang ballpen. Nagtataka niyang pinanood ang paglapit ni Regan. Huminto ito sa harap niya kaya kukurap-kurap siyang napaatras. Give me your hand. Bakit? Basta na lang nito kinuha ang kamay niya. Nahigit ni Mira ang hininga nang makita ang kulay gintong singsing na marahan itong isinuot sa kanyang palasingsingan. Lumipat ang mata niya sa nakayukong kababata. Iba ang pintig ng puso niya habang pinagmamasdan ito. Natauhan lang siya nang basta ibaba nito ang kamay niya. Kapag nagtanong sila kung bakit walang seremony, ikaw nang bahalang magpaliwanag. Just don't answer impulsively. Naglaho rin agad ang hiwagang nararamdaman niya nang bumalik sa pagiging bossy ang napangasawa. Oo na. Sige nga, anong sasabihin mo? Humalukip-kip pa si Regan bago siya pinagmasdan. Iniwasan niyang salubungin ang seryosong tingin nito habang hindi alam ang isasagot. See, you can say anything. Wala akong maisip na rason bukod sa walang kwentang naging asawa ko. Kaya walang wedding ceremony na nangyari. Nag-arko ang mga kilay nito. Diyan ka na nga. Nagmamadali siyang humakbang. One more thing. Dalhin mo na mga gamit mo sa bahay. Napako ang mga paa ni Mira sa kinatatayuan bago kinakabahang nilingon si Regan. Nakaupo ito sa tabi ng mesa habang nakahalukip-kip. You look surprised. Why? Parang robot siyang humarap dito. Bahay mo? Yes. Hindi papayag sina Tito Larry at Mama na magkaiba tayong bahay tumira. Pero magkapit-bahay naman tayo. Pwede na yon. Hindi pwede yon. Napaatras siya nang bigla itong tumayo at humakbang palapit. Gusto mo bang magtaka sila kung kasal na talaga tayo? And that will cause an issue to our corporation. Got it? Bago siya nito malapitan, otomatiko siyang tumalikod. Oo na. Nanginginig ang katawan niyang lumabas ng opisina. Napasandal siya sa likod ng pinto bago napahinga. Hawak niya ang dibdib at naalala ang mukha ng asawa. Bit-bit ni Mira ang mga maleta nang lumabas ng gate. Ilang hakbang lang ang layo nun sa bahay nilang mag-ama. Huminto ang mga paa niya sa tapat ng mataas na tarangkahan. Yun naman ang bahay ni Regan. Tiningala niya yun pagkatapos ay napangiti ng malungkot. Kung dati dito lang sila naglalaro, mabilis na lumipas ang panahon dahil hindi na sila basta mga bata. Mabubuhay na sila sa tunay na buhay bilang mag-asawa. Mira! Ngumiti siya nang makita ang ina nitong si Maricel. Good morning po, tita. Binuksan nito ang gate bago kinuha ang daladala niyang mga maleta. Ano ka ba? Mama na ang itawag mo sa akin. Noon pa man, anak na ang turing ko sa'yo. Halika't pumasok na tayo. Doon niya nakita ang bahay na mas puno ng maraming alaala nung mga bata pa sila ng asawa. Ibinilin ka sa akin ni Regan. Talaga ho? Oo, maaga pa lang tumawag na sa akin yon. Nakikiusap na ipalinis itong bahay. Napangiti si Mira nang maalala si Regan. May pakailam naman pala ito sa kanya. Ito na ba ang wedding ring ninyo? Nagulat pa siya nang hawakan ng biyanan ng kamay niya. Nahihiya siyang tumango. Bakit suot mo na? Wala na bang wedding ceremony na mangyayari? May maliit siyang ngiti ng umiling. Wala na ho. Bumuntong hininga ang ina nito pagkatapos ay pinisilang nanatiling hawak niyang kamay. Pagpasensyahan mo na ang anak kong yun. Napangiti naman siya. Kilala naman natin si Regan. Seryoso siya sa lahat ng bagay. Lalo na ngayon, napakaabala pa niya sa trabaho. Oo nga ho,
Kaya siguro, hindi niya na pinagtuunan ng pansin ang kasal namin. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanya. Hindi na Mama. Nagkasundo na kami. Ayos na yun. Pasensya na kayo ha. Para saan? Kung pumayag kami ng daddy mo noon na magpakasal, hindi sana kayo napipilitan ni Regan ngayon. Napaseryoso naman si Mira. Hindi naman itinago sa kanila ni Regan na ipinagkasundo noon ang mama nito at ang kanyang daddy. Pero hindi nagpakasal ang mga ito. Itinakwil ng nanay ni Regan ang pamilya nito. Kaya ngayon lang nakasama ng kababata ang ina. At sa henerasyon nila ni Regan, natupad ang naudlot na kasunduan at kasal na iyon. Wala kayong kasalanan. Siguro talagang tadhana na namin to. Tadhana? Napangiti si Maricel. Gusto mo ba ang anak ko? Po? Pakiramdam ni Mira ay namutla siya. Tadhana ang tawag mo sa pagkakasundo sa kanya? Ibig ko sabihin, hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Kasi kami ng daddy mo noon, dahil pareho kaming iba ang gusto, ang tawag namin sa pagkakasundo sa isa't isa ay isang parusa. Napatitig siya sa ina ni Regan. Oo, magkaibigan kami, pero alam naming hindi iyon naabot sa kasalan. Seryoso niyang pinagmasdan ng magiging biyanan. Napanatag ako marinig na hindi parusang tingin mo sa anak ko. Sinilip ni Regan ang isang bar habang nasa loob ng nakahintong kotse. Sinulyapan niyang hawak na envelope bago ang cellphone. Can we talk outside for a second? Regan, pumasok ka na rito. Pikon siyang sumilip muli sa bar kung nasaan si Mateo. Come on, mag-chill ka naman kahit papaano. Rinig niya pang sabi pa nito. Huminga siya ng malalim. Alright, I'm coming in. Wala siyang nagawa kung hindi ang bumaba ng kotse. Tiningala niyang maingay na bar. Nasa labas pa lang siya, rinig na niyang nakakabinging tugtog. Tiningnan niya ang hawak na envelope kung nasaan ang marriage certificate nilang mag-asawa. Napilitan siyang pumasok sa loob. Sinalubong siya ng usok, amoy ng alak at mga nagsasayawan. Pakiramdam niya mas napagod siya sa nakikita at naririnig. Nakakunot niyang hinanap ang kaibigan. Mr. CEO! Bumuntong hininga si Regan nang makita ito sa isang sulok, kasamang dalawang babae. Seryoso siyang lumapit sa mesa ng kaibigan. Here's the marriage certificate. Ikaw nang bahala sa pagre-register. Inabot niya ang envelope. Akmang aabutin iyon ng babae nang kanyang iiwas at siya mismong maingat na nagbigay nun sa kaibigan. Nakangiting kinuha naman iyon ni Mateo. Make sure you'll take care of it. Baka kung saan-saan mo iwan niya na. Hindi pa naman to legally recognized. Seryosong sinalubong niya ang mga mata ni Mateo. Kapag registered na yan, it's valid and real. Relax ka lang. Sinenyasan nito ang isang babae. Megan, please. Tumayo ito at hinila pa upo si Regan. Nagtitimpi siyang huminga. Umupo ka muna. Let's cheers. Inabot ng babae ang baso ng alak. Nasulyapan niya pang nakaangklang braso nito sa kanya. Akmang bibitiwan ni Mateo kung saan ang envelope ng kanyang pigilan. Nasaan ang bag mo? Doon mo yan ilagay. Dagdag niya bago hinanap sa silya ang bag ng kaibigan. Excuse me. Seryoso niyang inalis ang pagkakakapit ng babae sa kanyang braso para abutin ang bag. Maingat niyang inilagay iyon sa loob. Teka, si Mira ba yun? Mabilis na tinapos ni Regan ang ginagawa. Agad niyang sinundan ng tingin kung nasaan ang atensyon ni Mateo. At umigting ang panga niya nang matanaw ang asawa. Nasa gitna ng dance floor habang nakapaligid ang ilang lalaki. Kaharap nito ang kaibigan na si Hazel habang parehong kumikembot. Naramdaman niyang gumuhit na galit sa sistema. Is that your wife? Ulit ng kaibigan. Mas nanggigil siya nang makita ang lalaki na nasa likuran ng asawa. Mabilis niyang kinuha ang baso ng alak at diretso iyong tinungga bago tumayo. Ang sama ng ugali ng napangasawa ko. Ni hindi ako binigyan ng wedding ceremony. Kahit kaunti lang ang handa, kahit nga wala na. Basta niya na lang akong pinapirma ng lintik na wedding certificate. Halos mangiyak-ngiyak si Mira habang pilit na sumasayaw kaharap ang kaibigan. At least, binigyan ka ng singsing. Kinuha pa ni Hazel ang kamay niya. Napalapit siya rito nang may maramdaman sa likuran niya. Napakunot noo siya at magkasalubong ang kilay ng lingunin ng lalaki. Huwag mo siyang intindihin, mag-enjoy lang tayo. Iginiya siya ng kaibigan paharap hanggang sa may humila sa braso ni Mira.
Para siyang tinamaan ng kidlat nang makita ang asawa. Regan? Look who I found here. Seryosong anito. Hello? Alangan niyang wika. Natigilan siya nang makitang galit na sinulyapan nito ang mga lalaking nasa paligid niya. Sandali! Anya nang hilahin siya nito sa kamay. Regan, ano ba? Hinablot din ito ang bag niya nang dumaan sa kanilang table. Huminto ito sa tapat ng mesa ni Mateo. Uuwi na kayo mag-asawa? Kaswal na tanong nito. Yung bilin ko, huwag mong kalimutan. Seryosong sabi ni Regan. Sinulyapan ni Mira ang babaeng pinagmamasdan ang kanyang asawa. Hinila niya ang kamay nito para humarap sa kanya. Kanina ka pa ba rito? What are you talking about? Kung hilahin mo ko sa dance floor, akala mo kung sino kang matino. Ikaw nga tong may ka-table pa rito. Hindi naman mga kagandahan. What did you say? Tumayo si Megan na kanina, nakaangkla kay Regan. Sinong sinasabi mong hindi maganda? Di ikaw. Sino pa ba? Humarap sa kanya si Regan. Stop it, Mira. Ito ba ang asawa mo? Mukhang mas matino pa kami dyan. Patuloy ng nakangising babae. Anong sabi mo? Galit na bumitaw si Mira sa pagkakakapit ng asawa. Ubod lakas niya ring hinawi ito para harapin ang babaeng hinahamon siya. You look crazier than us. Patuloy pa nito. Nagbaling ito kay Regan. I don't think dapat mo pang ituloy ang registration ng kasal niyo. We can talk. You have all the time to get to know me. Saad ng babae na parang hindi siya nakikita. Napangisi si Mira. Hoy babae, itong kausapin mo. Mira! Tawag ni Regan nang sunggaban ng asawa ang babae. Nagsabunutan ng mga ito. Pumagitna siya habang hawi-hawi ang babaeng sinasabunutan ng kanyang asawa. Mira, stop it! Mabilis niyang kinabig ang bewang nito at inilayo. Let's go, umuwi na tayo. Ano ba? Bitiwan mo ko. Pilit na inaalis ni Mira ang matigas na brasong nakapaikot sa tiyan niya. Para siyang batang bitbit ng asawa. I said let me go, Regan James. Halos mapaupo siya sa kalsada nang basta na lamang siya nitong binitiwan. I'm sorry. Akma siyang lalapitan ng tila na tauhang asawa. Huwag kang lalapit sa akin. Pilit siyang tumindig kahit hirap sa suot na heels. Tumalikod na siya. Akma nang maglalakad nang magsalita ito. I told you not to do anything that would ruin my image. Lintik na image yan. Sambit ni Mira nang humarap. Napakibot ang lalamunan ni Regan. Ano pa bang image ang sinasabi mo? May katabi ka na nga na ibang babae tapos ako ang sisisihin mo sa pagkasira ng iniingatan mong image na yan? Mira! Tawag nang nagtitimping si Regan pero dire-diretso lang ang asawang naglakad paalis. Bumaba ang tingin niya sa paa nitong paika-ika. Napahinto si Mira sa paglalakad at nilinga ang bumusina. Naroon sa nakabukas na bintana ng kotseng mabagal ang abante ang asawa. Sumakay ka na. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ayaw mo talaga? Fine. Napaubo siya sa usok nang iwan ito sa kanya mula sa pagharurot ng sasakyan. Inis niyang binato ang bag niya. Buisit ka talaga, Regan James, na hindi ka marunong mamilit. Maluha-luha niyang sigaw bago napahawak sa paa niya. Bakit hindi man lang niya ako binuhat papasok ng kotse, katulad ng ginawa niya kanina? Wala talaga siyang kwentang lalaki. Mahina at nakasimangot pa niyang sabi. Mariin ang kapit ni Regan nang sulyapan ng rearview mirror. Kakabigin niya sanang manibela pabalik nang matanaw ang kotse ni Hazel. Napabuntong hininga na lang siya. Saan ba kita ihahatid? Urong-sulong ang pagmamaneho ni Hazel nang sulyapan si Mira. Paano ko uuwi sa ganong klaseng asawa? Tanong niya habang nakapatong ang siko sa bintana ng kotse at sapo ang noo niya. Sa bahay ni Tito Larry, nag-aalang ang tanong ng kaibigan. Hindi pwede. Siguradong kapag naamoy niyang amoy alak ako at nalaman niyang nag-away kami ni Regan na yan, magagalit sa akin si Dad. Dito na lang. Huminto ang kotse nito sa tapat ng bahay ng asawa. Walang gana siyang bumaba at kumaway kay Hazel. Kung kailangan mo ng tulong, call me, okay? Tumango naman siya at inihatid ng tingin ng sasakyan bago bumaling sa gate. Nasa entrada pa lang si Mira ay umabot na sa kanya ang mabangong amoy. Napahawak siya sa kumukulong tiyan. Kahit masakit ang paa, nagmamadali siyang pumasok. Umaasang ang biyanan ng nagluluto, katulad ng madalas nitong ginagawa. Nawala ang sabik sa mukha niya nang makitang nakatalikod na si Regan. O bakit? Tanong nito nang humarap at ilagay ang plato sa mesa.
Napairap naman siya. Hindi ba dapat ikaw ang gumagawa nito? At bakit? Nakahalukip-kip niyang tanong. Kaswal na ipinatong ni Regan ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa bago siya pinagmasdan. Asawa mo ko, hindi kasambahay. Bakit sa akin mo lahat iaasa ang gawain sa bahay? Ngumisi ito bago kinuhang platong may pagkain at umakyat sa hagdan. Madamot, pikon niyang sabi. Napangiti naman si Regan nang marinig yun bago sumeryoso ang anyo ng lumingon. I almost forgot. Maaga kang gumising bukas. Dadalhin kita sa kumpanya. Para saan? I will formally introduce you as my wife. Natigilan si Mira at napatitig kay Regan. Kinakabahan siyang napalunok at umiwas ng tingin. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Kaya wag mo kong pahirapang manggising sa'yo. Oo na. Irita niyang sagot nang hubarin ng suot na heels. Napatingin siya sa cabinet na nasa gilid pababa ng hagdan. Napakurap siya nang makita roon ang medicine kit. Tiningala niya si Regan na patuloy sa pag-akyat sa pangalawang palapag. Sinulyapan niya ang gasgas na natamo nang bumagsak kanina. Lumapit siya sa gamot at hinawakan iyon. How is he so good at showing fake concern for me? Tanong niya sa sarili nang maupo sa baitang ng hagdan. Napakunot noo si Mira habang nakapikit. Kahit mahimbing ang tulog niya, hindi natalo iyon ng paggalaw sa kanyang kama. Marahan siyang nagmulat. Napahiyaw siya nang makita ang asawang nakatalikod. Shut up. Mahinang wika nito habang nanatiling nakatalikod. Anong ginagawa mo rito? Luminga ito habang hawak ang isang damit sa hanger. Agad niyang tinakpan ng sarili ng kumot. Kanina ko pa nakita yan. Kaswal nitong wika bago muling bumalik ang atensyon sa kabinet. Anong ibig mong sabihin na kanina pa? Well, kanina pa ako namimili ng maayos na isusuot mo pero pumasok ka sa kwarto ko habang tulog ako. Inis na bumaba ng kama si Mira at nilapitan si Regan. Imbis na sumagot, itinapat lang nito sa kanyang isang bestida at sinipat siya ng tingin. I can't find formal clothes for you. Lahat ng damit mo kulang sa tela. Tila nag-iisip pa ito habang pinakakatitigan ng damit na nakatapat sa kanya. Hinablot niya iyon kaya lang ay napatingin si Regan sa kanya. Bakit ka pumasok sa kwarto ko nang walang pasabi? At bakit kailangan kong magpaalam sa sarili kong bahay? Natahimik naman siya sandali. Hindi mo na lang to bahay ngayon. Mag-asawa na tayo kaya bahay ko na din to. Diniinan niya pa ang huling sinabi. Really? Humalukip-kip si Regan. Naglakad ito palapit kaya takot siyang napaatras. Hindi ba ang mag-asawa dapat iisa? Napaupo si Mira sa kama sa kakaatras. Anong ginagawa mo? Takot niyang tanong na parang maistatwa at hindi makagalaw. Halos maduling siya sa pagkakatitig dito. Ano ba dapat ang ginagawa para maging ganap tayong mag-asawa? Bumaba ang tingin niya sa itaas na katawan ni Regan na walang suot. Natataranta niyang sinalubong ang mga mata nito. Aba ewan ko, kaila niya. Sinulya pa nito ang labi niya. Itinikom naman niya yon. Kusang natigilan si Regan nang tumunog ang alarm clock ng asawa. Nagkatinginan sila bago siya nagmamadaling umalis sa harap nito. Bilisan mo na, maligo ka na. Utos niya nang lumabas. Nasapo naman ni Mira ang dibdib na malakas ang kabog. Nanlalambot siyang napahiga sa kama. Tahimik silang lulan ng kotse matapos ang ilang minuto. Sandaling nilinis ni Regan ang lalamunan bago inabot sa kanyang isang papel habang nagmamaneho. Ano yan? Tanong ni Mira. Board members. For sure mamaya. Marami silang itatanong tungkol sa atin. Tell them, intimate ang nangyaring wedding. Bakit kailangan kong magsinungaling? Bakit kailangan mong magsabi ng totoo? Balik tanong ni Regan. Natigilan si Mira at napatitig sa asawa. Ang importante lang sa kanila, ang maikasal tayo para sa kumpanya. Yun lang ang gusto nilang malaman kaya yun lang ang sasagutin mo. So listen to me and don't give dumb answers. Umikot lang ang mata niya. Anyway, hiring ng head ng office management. Would you like to try? Ang pinag-uusapan lang natin ay marriage announcement, hindi ang i-hire ako. Ano palang balak mo sa buhay mo? Binalingan niya si Regan nang huminto ang kotse. What do you mean? Look at yourself. Tiningnan naman niya ang sarili. Oh, nakita ko na. Pilosopo niyang tugon. Almira, stop being immature. Then stop being like my dad. Huwag mo kong sermonan na parang anak mo ko. Kapag tinanong nila kung anong ginagawa mo sa buhay, anong sasabihin mo?
Tanong pa rin ng asawa. Natigilan naman si Mira. Mahinahong humarap sa kanya ang asawa. In this world we both live in, expectations are high. I'm just protecting you. Ako ba o yung sarili mo? Nababasag ang boses niyang magtanong. Napahinto si Regan. This is all about you and your marriage. Dagdag pa ni Mira. Alam mo kung bakit wala akong pinagagagawa sa buhay ko? Pinakatitigan ni Regan ng asawa na nagpipigil ng mga luha. Kasi alam kong dito lang din naman ang bagsak ko. Magiging asawa mo lang din naman ako. Kumurap ang mga mata niya. Bakit pa ako magpapakahirap? Kung pagiging asawa mo palang parusa na. Ngumisi pa si Mira. Oo, tanggap ko ang ikasal tayo. Pero noon yun, nung akala kong kilala kita. Ngayon parang gusto ko nang magsisi. Nalawagan ni Regan ng kurbata nang bumaba ang asawa. Nilunok niya rin ang mabigat na nakabikig sa lalamunan. Hindi niya alam kung bakit masakit na marinig na nagsisisi si Mira na pinakasalan siya. Ganun ba niya nakalimutan ng dating sarili para iyon ang maramdaman ng asawa? Ginagawa naman niyang lahat para sa kumpanya, relasyon ng kanilang pamilya. Higit sa lahat, ang pagprotekta sa dating kababata na ngayon ay asawa na niya. Natanong niya tuloy ang sarili. Kulang pa ba? Napairap si Mira nang may humawak ng siko niya nang makapasok siya sa labi ng kumpanya. Naroon ang asawang peking nakangiti. Iniharap siya nito sa mga empleyado. Everyone, tawag pansin nito. Naglapitan naman ng lahat sa kanila. Sinulyapan niya si Regan. Smile for them. Mahinang utos pa nito sa kanya. Huminga siya ng malalim bago ikinurba ang napipilitang labi. I just want to announce that Mira and I are now married. Nagpalakpakan naman ng lahat. Akma na siyang aalis nang kabigin ni Regan ng bewang niya. Dahan-dahan siyang napaharap at napakapit sa dibdib nito habang nakatingala. Ngumiti sa kanyang asawang sinalubong ang mga mata niya. I expect all of you to treat her with the same respect you give me. Especially whenever you see her around here. Patuloy nitong anunsyo. Pagkatapos ay bumaba ang mga mata sa kanya. Nabasa niya roon ang sinseridad nito sa sinabi. Naging magaan ang pagkapit nito sa kanyang bewang. Pagkatapos, nagmamalaking tumingin sa mga empleyado. My wife, Mrs. Almira Antonio Robles. Nakangiti nitong sabi. Nagpalakpakan naman muli ang mga kaharap. Congratulations. Napatingin sila nang lumapit sa kanila ang ilang board members. Pasimple siyang binulungan ni Regan. Remember what I said? Nawala agad ang espesyal na nararamdaman niya nang bumalik sa normal ang kanyang asawa. Masamang tingin ang ibinaling na rito. Smile. Napilitang umiti si Mira nang lingunin ng mga board members. We're happy to hear that you tied the knot. Tiningnan niya ang isang babae. Parang hindi naman kami na-invite. Sinulyapan siya ni Regan. Umiti siya rito bago sumagot. We apologize. We just had a very intimate and private wedding. We wanted to get married quickly so we couldn't invite everyone. Umakto siyang sweet sa asawa. I understand. You guys are really in love. Ngayong kasal ka na for sure. Magbabago na ang lifestyle mo, Mira. Nawala ang parehong aliwalas ng mukha ng mag-asawa. Napatingin si Mira sa mga empleyado at mga board members na siya'y pinagtitinginan. Akma siyang tatalikod nang hawakan ni Regan ng kanyang bewang. Ito ang seryosong humarap sa mga tao. Hindi na siya mag-uubos ng oras sa bar. Mrs. Arellano, Mira has big plans. Beyond just being a wife. She's young. And I will just be here cheering her on. Singit ni Regan. Sinulyapan pa siya nito bago kumpiyansang binalikan ng atensyon ng mga kaharap. Kahit anong piliin niyang gawin sa buhay, hindi ito magiging issue para sa aming kasal. Tiningala niya ang asawa. Naramdaman niyang galing sa puso nito ang mga binitiwan na salita. Pero nagdududa rin sa huli na baka pinapakita lang nito yun para hindi masira ang iniingatan nitong imahe. Don't mind, Mrs. Arellano. Walang kibo na umupo sa sopa si Mira sa receiving area ng opisina ng CEO. Bit-bit ni Regan ng baso ng tubig at isang lata ng soft drinks. Ipinatong niya iyon sa mesa bago na upo sa harap nito. Ito ang kanyang iniiwasan, ang mahusgahan ng asawa ng ibang tao. Mira, I'm sorry. Natigilan siya nang humarap ito. Bakas ang lungkot sa anyo. I always failed to protect your image. Hindi ito tungkol doon. Kung ganun, tungkol saan to?
Mira, pareho tayo ng mundong ginagalawan. Kaya gusto kitang turuan at protektahan. Bakit? Kumisap ang mata ni Regan. Dahil asawa kita. Napangiti siya ng maliit. Dapat bang maging asawa mo ko? What do you mean? Ayoko ng ganitong buhay. Sagot ni Mira. I know you don't want a life with me either. But we don't have any choice. Naghinang ang kanilang mga mata. Kaya pagtiisan mo ang parusang ako. Hindi ikaw ang parusa, kundi ako, Regan. Mapait ang ngiting nagawa ni Mira. Hindi ko kayang mabuhay sa paraan na gusto ng mga board members na yun. Hindi porket sinabi nila, yun ang gagawin ko. Ayokong maging tulad mo na sumusunod para sa korporasyon na to. Pumayag na ako na ikasal tayo. Pero ang ibahin ng buhay ko, yun ang mahihirapan akong gawin. Napapikit si Regan nang marinig ang pagsarado ng pinto. Pinakatitigan niyang naiwang baso ng tubig. Mira, napahinto siya sa paglapit sa sasakyan nang bumaba si Mateo sa kotse nito. Attorney Guevara, napatingin siya sa inabot nitong envelope. Here's your registered marriage certificate. Kinuha niya yun at binasa. Ang akala niya ay tapos na ang pagiging mag-asawa nila sa pirmahan. Hindi pa pala sila formal na kasal. Minamadali ako ni Regan dyan. Nagpunta pa nga siya sa bar. Nakangiti nitong sabi hanggang sa sumeryoso ang muka. I came here also to inform you na gustong magsampa ng kaso ng babaeng nakatalo mo sa bar. Siya pa talagang magsasampa ng kaso? I tried talking to her, but she has decided to pursue the case. Tell her to bring it on. Hindi ko siya aatrasan. Anong hindi mo aatrasan? Magkapanunod silang luminga ni Mateo. Naroon ang nakatayong si Regan. Tiningnan nito ang kaibigan. Anong problema ng asawa ko? Si Megan, magpa-file ng physical injury case laban sa asawa mo. What? Kitang-kita ni Mira ang pagkadismaya sa anyo ng asawa bago nilingang building. This is not the right place to talk about this. Iginiya siya ng asawang sumakay sa kotse at pinasunod ang kaibigan. Sa isang restaurant sila nagharap. Sinubukan kong makipag-areglo, pero desidido talaga si Meg. Sabi ni Mateo. Pathetic. Saad ni Mira. Kakausapin ko siya. Napatingin agad siya kay Regan. No, hindi mo siya kailangang kausapin. She provoked me. I just responded. Now if she wants to sue me, then I'll see her in court. Mira, seryoso siyang hinarap ng asawa. This can't be happening. Hindi to pwedeng lumakit malaman ng iba. Natigilan naman siya. Dala-dala ni Mira ang bag habang pababa ng hagdan. Saan ka pupunta? Napahinto siya bago sinulyapan si Regan na nasa sala. Seryosong nakaharap sa laptop. Kay Hazel, you can't go. Agad na nag-arko ang kanyang mga kilay. But why? For now, you will just stay here. At bakit? Tiningala siya ni Regan. Hindi ko pa naayos ang kaso mo. Inis na tumalak si Mira. Dahil lang sa babaeng yun, hindi ako pwedeng umalis? Anong malay ko? Kung gagawa ka na naman ng problemang aayusin ko. Sagot nito nang bumalik ang atensyon sa laptop. Look, hindi ko sinabing ayusin mo yun. I'm ready to face that woman. At saka ikaw naman ang makikinabang sa pag-ayos mo niyan. Dire-diretso siyang nagtungo sa pinto. Binuksan iyon ni Mira pero muling sinarado ni Regan. What the hell? Ayokong gamitan ka ng lakas pero pinipilit mo ko. Napasigaw siya nang kabigin siya nito sa tiyan at ipasan sa isang balikat. Ibaba mo ko, Regan. Kaswal siyang bitbit nito paakyat ng hagdan. Nang ibagsak siya nito sa kama, hinila niya ang damit ng asawa. Natigilan sila nang magdikit ang kanilang labi. Nanlalaki ang mga mata nilang nakatitig sa isa't isa. Napakurap lang si Regan kaya ito natauhan. Otomatiko itong tumayo. Dahan-dahan namang bumangon si Mira. Ang kulit mo kasi. Mahinang paninisipan nito habang namumula. Bakit ako? Tinuro pa ni Mira ang sarili. Ikaw tong... Hindi niya matapos-tapos ang sasabihin nang magkatitigan sila muli ng asawa. Ramdam pa niya ang labi nito sa kanya kaya hindi niya magawang magsalita. Huwag mo na ulit subukang lumabas or else I will kiss you. Seryoso nitong banta. Sa kusina ang diretsyo ni Regan. Nanginginig ang kamay na tinungga ang baso ng tubig. Nang maalala ang aksidenteng pagdidikit ng labi nila ng asawa, hindi rin niya napigilan ang ngiti. I can't make it tonight. Kausap ni Mira sa kabilang linya si Hazel. Bakit naman? Itong magaling kong asawa.
Ayaw akong payagan. Narinig niya ang pagtawa ng kaibigan. I didn't know, possessive husband pala si Mr. CEO. Seryoso ko. Tumayo siya, sinilip mula sa veranda ng kwarto. Dahil to sa babaeng nakaaway ko dun sa bar. Basta, hintayin kita rito hanggang 12, okay? Nag-isip si Mira na ibinaba ang cellphone. Dahan-dahan siyang naglakad sa veranda. Sa pagsilip niya, nagulat pa nga siya. Hay, naroon si Regan. Nakahalukip-kip at nakatingala. Parang sadyang inaabangan siya. Anong plano mo? Tatalon ka? Kung yun ang isa sa mga choice mo, ang pinakamababang mangyayari sa'yo, mabali ang spinal cord mo. Napapadyak siya sa inis. Akmang ibabato niya ang hawak na cellphone pero napahinto rin. Alam mo, matulog ka na Almira. Kaysa magpakapagod ka. Hindi rin naman kita hayaang makatakas. Sinenyasan pa siya nitong pumasok. Napatingala siya sa inis bago nagdadabog na pumasok sa loob. Kinaumagahan, maingat ang bawat hakbang ni Mira hanggang makababa siya sa hagdan at sa sala. Napangiti siya dahil wala doon si Regan. Nakayukong hinawakan niyang pinto para buksan. Saan ka pupunta? Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon ang kanyang asawa. May hawak na tasa ng kape mula sa kusina. Bakit hindi ka pa pumapasok sa kumpanya? From now on, I'll be working from home. Ngumiti ito ng matamis. Does it sound good? Umiling naman si Mira. Ayaw mo yun? Makakasama mo ang asawa mo sa maghapon. Yan talaga ang ayoko. Mabilis niyang hinawakan ng pinto at lumabas. Napatili siya nang abutan siya nito sa labas. Katulad ng lagi nitong ginagawa, eksaktong-eksakto ang braso nito sa tiyan niya. Bitiwan mo ko, Regan. Pilit siya nitong binitbit. Hawak-hawak niya ang pinto para hindi tuluyang madala ng asawa. Tulong! Sigaw niya nang makita na may dumaan na kapitbahay. Tulong! Stop it. Baka kung anong isipin nila. Ngumiti si Regan nang tanawin ng may edad na kapitbahay. Ayos lang ho kami. Pwede na kayong dumaan. Napatango naman ito. Sandali! Tulungan niyo ako! Tinakpan niya ang bibig ni Mira. Nang makabitaw ito sa pagkakakapit sa pinto, agad niya itong dinala sa loob. Napaupo na sila sa sala. Walang may balak magpatalo. Nakakandong na si Mira sa nakasandal na si Regan. Bitiwan mo ko. Sinabi ko na hindi ka pa pwedeng umalis hanggat hindi pa naayos ang problema mo. Humarap si Mira kay Regan at saka niya ito sinakal. Pigil-pigil naman ng asawa ang dalawang kamay niya. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pinto. Alangan ang ngiti ni Larry habang tulala sa anak at sa manugang na nasa sofa. Sa pag-angat ng tingin niya ay nasulyapan ng habol hininga na si Mira ang ama. Nasundan naman ang tingin ni Regan kung saan nakatingin ang natigilan na asawa. Daddy? Sabay na wika ng dalawa. Muling nagtama ang mata ng mag-asawa. Agad na bumaba si Mira at inayos ang sarili. Inayos niya rin ang nalukot na kamiseta nito bago sabay silang bumaling sa tulalang ama. Hindi ko alam na close na pala kayong mag-asawa. Magkahalo ang ngiti at alangan sa mukha ni Larry. Sinulyapan ni Mira si Regan nang lagyan niya ng tubig ang baso ng ama. Naroon na sila sa kusina. Marahan siyang kinabig sa bewang ng nakaupong asawa para ilapit. Peke ang naging ngiti niya nang tignan niya ang kanyang ama. Akala ko may problema kayo at nag-decide ka na mag-stay dito sa bahay, Regan. Naisip ko lang, Dad. Hindi ko na nabigyan ng kasalang asawa ko. The last thing I can do is to stay with her. Napaseryoso si Mira at bumaba ang mata sa asawa. Ngumiti ito't alam niyang hindi yun pilit at parang tumalo ng puso niya dahil doon. As I can see, wala kayong problema. That's good. Wala ring magiging problema ang korporasyon. Sana manatili kayong ganito. Alam niyo naman ng mga board members. Hindi nila gusto ang kahit anong problema at issue. Patuloy ni Larry. Doon na pa seryoso ang mag-asawa. Lihim naman ang pagbuntong hininga ni Regan. I'm more than happy to see you happy, anak. Hinatid ni Mira ang ama sa labas ng bahay. Masaya? Ulit niya. Oo. Hinawakan nito ang kabila niyang pisngi. The last time I saw the spark in your eyes was years ago. Ngayon nakita ko na ulit yun. And I know it's because of him. Napakisap naman ang mga mata niya. Hinaplos-haplos ng ama ang kanyang pisngi. Alam ko sa lahat ng tao, kay Regan lang kita iiwan.
Bakit hindi mo sinabi kay Daddy ang tungkol sa kaso? Tanong ni Mira nang lumapit sa kusina kung saan nakatalikod si Regan. Hindi niya kailangang malaman. Humarap ito habang pinupunasan ng basang kamay. You're a married woman now. May mga problema na ikaw na dapat ang magsolusyon. Paano kung hindi mo kayang solusyonan? Kaya nga ako nandito. Marahan niyang sinalubong ang mga mata ni Regan. Hindi ka na lang basta anak ngayon. You're my wife now. At kung may mga bagay na hindi mo kayang sabihin kay Dad, pwede ka sa aking tumakbo at ako ang maghahanap ng solusyon. Napangiti siya ng maliit habang nakabitin ang mga luha. Bumalik sa sala si Regan. May kinuha itong papel na inabot sa kanya. Ano to? Hiring pa rin ng head and office management. Are you willing to take the job? Tiningnan ni Mira ang asawa. While I'm working on your case, kailangan nating maipakita sa korporasyon na maayos tayo bilang mga tauhan ng kumpanya at bilang mag-asawa. Napahinga ng malalim si Mira. Pag-iisipan ko, maghihintay ako. Seryosong naghinang ang kanilang mga mata. Yung tungkol nga pala sa kaso, don't worry. I'll take care of it para hindi na umabot yun sa korte, lalo na sa korporasyon. Paano kapag nalaman nila? I won't let that happen. Dahil maapektuhan ka rin? Pinakatitigan ni Regan si Mira. Paano kung tuluyang masira ng kaso ko ang image mo? That's why I'm doing everything I can. Umagang-umaga, nagmamadali sa pagtakbo si Mira. Regan! Nadulas ang paa niya sa hagdan, pero alerto siyang nasambot ng asawa. Nagkatitigan sila habang magkalapit ang muka. Bumaba ang tingin ng asawa sa suot niya. Bakit ka ba nagmamadali? Dahan-dahan siya nitong binitiwan at inayos ang pagkakasabit ng laptop bag sa balikat. And where are you going? Sasabay ako sa'yo. Pumunot ang noon ito. Yung tungkol sa job hiring, susubukan ko. Gumuhit ang magandang ngiti ni Regan. Good girl. Tanging nasabi nito. Naasiwa si Mira sa pagkakatitig sa kanya ng asawa. Kaya alangan niyang sinalubong ang mga mata nito. Hindi pa ba tayo aalis? Baka mali tayo. Yes, let's go. Nakangiting sumunod si Mira sa pagbaba nito sa hagdan. Nang dumating sila sa kumpanya, matapos ang ilang minutong biyahe, sandali silang huminto sa labi. Maliit na tumaas sa mga balikat niya nang ayusin ng asawa ang kwelyo ng suot-suot niyang polo. Again, don't do anything to ruin your image. Siya na ang nagpatuloy. Don't answer impulsively. Kabisado ko na yan, Regan James. Dagdag pa ni Mira. Good. Tanda mo naman pala. Akala ko hindi ka nakikinig sa akin. Pinakatitigan siya nito. Oh, bakit? Good luck, wife. Napangiti si Mira. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at itinalikod. Nandoon ang office management. Sinundan niya ng tingin ang itinuro nito. Go. Mahinang itinulak ni Regan si Mira. Napilitan naman itong maglakad. Nakangiti niyang pinanood ang asawa hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Attorney Guevara. Can I talk to you? It's about the case, Regan. Napapikit naman siya. Sinulyapan niya ang asawa na paliko na sa opisina. Doon lang siya naglakad at nagtungo sa elevator. Did you try to talk to her again? Tanong ni Regan. Oo, pero hindi ko alam kung bakit ayaw niyang pumayag na makipag-areglo. Nasa po niya ang sentido. Pero hindi pa rin naman siya nagsasampa ng kaso. Nang magbukas ang elevator, ay lumabas siya. Pwede bang hindi na umabot sa pagkakaso? Sinong may kaso? Natigilan siya at napatingin sa nakasalubong. Tensyonado siyang napalunok nang makitang grupo ng mga board members. Sino ang may kaso? Ulit ng nauunang ginang. Mabilis na ibinaba ni Regan ang hawak na cellphone. Wala, Mrs. Arellano. Are you sure? Yes. Tumangutango ang mga ito. Nagmamadali siyang pumasok sa opisina bago muling itinapat ang cellphone sa tenga. What does she want in order to drop the case? Tanong niya kay Mateo. I let you talk to her. Siya nang tanungin mo baka magbago ang isip. Alright, bigay mo sa akin ang contact number niya. Ma'am, dito po ang table ninyo. Parehong nagulat si Mira at ang empleyadong kasama niya nang makitang naroon si Regan matapos niyang manggaling sa HR office. Good morning, sir. Bati ng empleyado. How's the interview?
Usisa nito habang sinisipat-sipat ng tingin ang kanyang mesa. Na-perfect po ni Ma'am Mira ang lahat ng question, sir. Naituwid ni Mira ang likod habang pigil ang ngiti. Gusto rin niya kahit papaano ay may ipagmalaki at patunayan sa asawa na maaasahan din siya. Tumayo si Regan bago itinuro sa kanyang magiging silya niya. Nagtungo siya roon at naupo. Iniwan na sila ng empleyado. Siya naman natutuwang tiningnan ng mesa. Kauna-unahang beses niyang magtrabaho. Lumingon siya para tingnan ng mga makakasama. Pero si Regan ang nakita niya. Nanatiling nakatayo at pinanonood siya. Alis na. I'm here for the observation of the office management. Talagang ngayon pa na unang araw ko sa trabaho? That's why I'm here. It's because I'm observing the new head of my office management department. And Mrs. Robles, I will just remind you, hindi asawa ang kausap mo ngayon. CEO ako kapag nasa trabaho tayo. So be professional. Inis na inirapan ni Mira si Regan bago humarap sa mesa. Nanatiling pinagmamasdan ni Regan ang asawa. Nag-aalala siya na tuluyan itong makasuhan at malaman ng korporasyon. Isang mabigat na paghingang pinakawalan niya. Sa bawat paglingon ni Mira ay naroon ang asawa. Sandali niya pa itong tiningala nang umupo sa ibabaw at sa gilid ng kanyang mesa. Mauna ka nang umuwi. Hindi tayo sabay. May kailangan pa akong asikasuhin. Tumayo si Regan na tumalikod. And one more thing, hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Tuloy ni Mira nang tumayo bago isakbit ang bag. Memorize ko na po ang sinasabi ninyo, kaya aalis na ako. Bye. Mira, napahinto siya na makasalubong ang tiyahin ng asawa at parte ng board members na si Amanda. Pilit siyang umiti. So, totoo nga. You're working for the company now. Hindi ka napabigat sa pamangkin ko. Lihim ang kanyang pag-irap. Kahit kailan ho, hindi ako naging pabigat sa pamangkin ninyo. Inaalagaan niya ako dahil yun ang tungkulin niya bilang asawa. Excuse me. Katwiran niya bago ito iniwan. Spoiled brat wife. Gigil na bulong ng matanda. Nagmamadali si Regan sa pagpasok ng bar. Tinanaw niya ang babaeng nakataas pa ang kamay para siya'y tawagin. Gigil siyang huminga bago formal na lumapit dito. What brings you here, Mr. Robles? Umupo siya sa silya. Is there anything I can do for you to drop the case? Ngumisi ang babae. Bakit hanggang dito sinusundan mo ko? Napakunot noo si Mira nang makitang kasunod niya si Regan na papasok sa opisina sa pangalawang araw niya sa trabaho. Imbis na sumagot, nauna pa ito sa kanyang mesa. Naabutan niya itong may hawak na papel. Gawin mo to. At meron pang ibibigay sa iyong HR assistant. Seryoso niyang inago yon, kaya sinalubong ng asawa ang kanyang mga mata. Simula nung magising ako, ikaw nang nagplano sa buong araw ko. Kung kailan ako uuwi, kung anong trabaho ko, kung saan ako pupunta. Ano bang problema mo? I just want everything to go right for you today. Right? O kinokontrol mo ko? Nilapitan siya ng asawa nang makitang nakatingin ang ilang empleyado sa kanila. We already talk about this. Oo, pero hindi ako pumayag na kontrolin mo dahil lang ayaw mo kong gumawa ng ikakasira mo. Nagtatrabaho na ako at hindi na lumalabas tuwing gabi. Kapag naman narito ako sa trabaho, pabayaan mo na ako. Don't be superior. I'm your wife, not a slave. Napaatras si Regan nang hilahin ni Mira ang silya at padabog na umupo roon. Napapamiwang na lang siya hanggang sa mapansin ng mga empleyadong otomatikong bumaling sa mga ginagawa ng mga ito. You didn't hear anything, understand? Sabi niya sa mga ito. Yes, sir. Napailing na lang si Mira sa narinig. Kahit saan pala talaga, ganito ang ugali ng asawa niya. Saan ka pupunta? Sa paglabas ng department, sinalubong siya ni Regan makalipas lang ang ilang oras. Ikaw na naman? Just answer my question. Sa cafeteria. Kakain. Masaya ka na? Inirapan niya ito bago naglakad. Bumalik ka agad sa mesa pagkatapos mong kumain. Pagod na pumasok si Regan sa opisina. Agad niyang itinapat sa tenga ang cellphone. She has a video record. Nang? Tanong ni Mateo sa kabilang linya. A video record of what happened that night. I'm sure she will use that as evidence. At kapag nakita yun ng board members at ng korporasyon, I don't know what will happen. Ano bang sabi ni Meg?
She's still planning. But I just feel something is off with her. I know she's just waiting for the perfect timing para magsampa ng kaso tikalat ang video. Pareho silang napabuntong hiningang magkaibigan. Pinakatitigan ni Regan ang suot na singsing. I don't know what to do. Hindi ko alam kung kanino ko to sasabihin. Di sa asawa mo. Try to convince her na mag-sorry. My wife will never ask for an apology, lalo na sa babaeng yun. Gaano ka nakakasigurado? Magkababata kami ni Mira. Alam ko kung kailan at sino lang ang hihingan niya ng tawad. At iyon yung aminado siyang may kasalanan siya. What will you do now? You know, you need to do something bago pa malaman ng board. Lalo na ng tita mo ang nangyayari. Madilim na nang lumabas si Mira ng kumpanya. Dahan-dahan pa ang lakad niya nang may bumusina. Got in. Naroon sa loob ng sasakyan si Regan. Napapikit siya sa inis bago seryosong lumapit sa bintana ng driver seat. Kahit ngayon lang, lubayan mo ko. Lumingon sa kanyang asawa. Pagod ako. Kailangan kong mag-alis ng stress sa trabaho at sa'yo. Susan ka pupunta? Hinihintay ako ni Hazel sa bar. No. Napakunot noo si Mira sa matigas na pagtutol ng asawa. Hindi ka pupunta doon. Ayoko makipagtalo sa'yo. Nagpatuloy siya sa paglalakad niya. Mira! Patuloy siya sa paglalakad nang huminto ang kotse sa tapat niya. Bumaba mula roon si Regan at humarang sa kanyang daan. Please, hindi ko pa naayos ang problema mo. Sino bang may sabing ayusin mo yon? Nagkatitigan sila. Ang sabi ko hayaan mo siyang magdemanda. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Kahit na. Pigil ang gigil ni Regan. I told you already, kapag nalaman ito ng daddy mo, ng tita ko, at ng buong korporasyon, masisira na naman ang image mo. Putol nang napipiko na si Mira. Natahimik ang asawa. Bakit kasi pumayag ka sa kasal sa tulad ko? Tingin mo may choice ako? Natigilan naman si Mira. Nagtitimping huminga ng malalim si Regan. Kung may pagpipilian ako, tingin mo, ikaw ang pipiliin ko? Isang malutong na sampal ang pinalipad sa pisngi niya nang naiiyak na si Mira. Napalunok siya bago dahan-dahang humarap. I'm sorry. Hirap na wika ni Regan. Mira, tawag niya nang umalis ang asawa. Napatingala na lang siya sa langit. Bakit nga ba hindi ang tunay na dahilan ng masabi niya? Kung bakit hindi niya pinakasalan ng kababata? Hindi iyon dahil lang sa kasunduan. Hindi lang dahil wala siyang pagpipilian. Kung hindi iyon ang nais ng puso niya. Nakatitig si Mira sa suot na singsing. Tinungga niyang hawak na bote ng alak habang mag-isang nakaupo sa kusina. Pinunasan niyang luha nang maalalang sinabi ni Regan. Dapat hindi siya maapektuhan ng mga yon dahil alam niyang para lang sa negosyo kung bakit sila nagpakasal. Pero hindi. Tagus iyon sa puso niya at nasasaktan siya. Napayuko siya sa mesa sa sobrang kalasingan. Mira, namumungay ang mga mata niya nang magmulat. Naroon ang mukha ng asawa. Hinawakan niyang pisngi nito at itinulak. Lumayo ka sa akin. I'm sorry. Naramdaman niyang binubuhat siya nito. Pilit naman niyang inaalis ang kamay ni Regan. Bitiwan mo nga ako. Huwag ka nang makulit. Ihahatid na kita sa kwarto mo. At dahil sa sobrang lasing, wala na siyang nagawa nang buhatin siya nito hanggang sa kama. Sa pagbaling niya, muntik na siyang mahulog. Pero mabilis na dumukwang si Regan para habulin ang kanyang braso. Sa pagharap ni Mira, ang gwapong mukha ni Regan ang bumungad sa kanya. Walang yaka. Ang kapal ng mukha mong sabihin na wala kang choice. Sinampal-sampal niya ito habang nakadukwang sa kanya. Hanggang sa pigilan ni Regan ang palapulsuhan ng asawa at pinakatitigan ito sa mga mata. Napapikit si Mira nang siilin siya ng halik ng asawa. Nanulak ang mga kamay niya pero huminto rin nang maramdaman ang puso nito sa bawat halik. Dahan-dahang bumaba ang palad niya sa malapad na dibdib ni Regan at nagpadala sa agos na puno ng pagmamahal na halik na yun. Marahang nagmulat si Mira. Mataas na ang sikat ng araw sa kanyang kwarto. Napatingin siya sa sarili bago naalala ang nangyari kagabi. Hinanap ng mga mata niya si Regan sa loob ng silid. Pero ni bakas nito'y wala. Napaisip siya bago nahawakan ng labi. Tama, panaginip lang yun. Imposibleng halikan siya ni Regan at manghingi ng tawad sa sinabi nito sa kanya. Kasalukuyang naglalakad si Mira sa hallway ng kumpanya. Nagtaka siya nang makita ang tingin sa kanya ng mga empleyado.
Sinulyapan niyang hawak ng mga itong cellphone. Mira. Dad, sinalubong siya nito. Let's talk. Tensyonadong wika ng ama bago siya hinila sa opisina nito. Ano ba yun, Dad? Bakit hindi mo sinabing may nakasampang kaso sa'yo? Tigagal siya sa narinig. At ito, itinaas ng ama nito ang hawak na cellphone. Naroon ang video na sinasabunutan niyang isang babae sa bar. May luha niyang sinulyapan ng kanyang ama. Alam na po ba ito ng board? Oo, nasa conference hall na sila kasama si Regan. Napapikit siya kasabay ng pagtulo ng luha. Saan ka pupunta? Pinigilan ni Larry sa pag-alis ang anak niya. Sa board meeting. Ang sabi ni Regan siya na ang bahala. Kumurap ang mga mata niya. Sinubukan niya ring ayusin ang kaso mo, pero hindi talaga pumayag ang complainant na iatras ang case against you. Nasapo niya ang noo. Ano nang mangyayari ngayon, Daddy? Hindi ko alam, pero sana hindi makaladkad ng husto ang pangalan ng korporasyon sa issue at sa kaso. Kasalukuyang naghihintay si Mira sa labas ng conference hall. Nang lumabas doon ng mga board members, nilampasan lang siya. Napayuko naman siya. Mira, Regan, agad siyang yumakap sa asawa. Naiiyak niya itong tiningala. Okay lang ang lahat. Sagot nito nang magkalas sila. Pinakatitigan niyang mukha ni Regan at alam niyang hindi ito nagsasabi ng totoo. Regan, hinawakan siya nito sa kamay. Dinala sa rooftop ng building. Anong sabi ng mga board members? We need to settle the case as soon as possible. They don't want the company to drag on the issue. Napatingin siya kay Regan nang hawakan nito ang kamay niya. Ako nang bahala sa lahat. Regan, don't worry. Responsibilidad ko to bilang CEO at asawa mo. I'm sorry. Tanging nasabi ni Mira bago marahang lumapit at niyakap ang asawa. Dad, come in. Hapon na nang sadyain ni Mira ang opisina ng ama. Umupo ka. Itinuro nito ang silya. Pwede pong magtanong, Daddy? Anong mangyayari kung makakasuhan talaga ako? Kailangan mo yung harapin. I know, pero si Regan, anong mangyayari sa kanya? Huminga ng malalim ang ama. To be honest, I heard na i-relieve nila sa pwesto si Regan. Awang ang labi ni Mira sa narinig. Agad na nanubig ang kanyang mata. Anak, you have to understand that we're in the entertainment industry. We're maintaining professionalism is very important. As a family-partnered company, we can't afford any of us to get involved in any issues or controversies, especially in your position, being the wife of the CEO. Dahil siyang mas maapektuhan ng problema. Mahinahong dugtong ni Larry. Yes, maybe you're just a victim. Pero hindi sila interesado yung malaman. The people want controversy. Naalala ni Mira ang madalas na ipaalala sa kanya ni Regan. Dad, ano kayang pwede kong gawin para hindi ma-relieve sa pwesto si Regan? Pinakatitigan siya ng ama. Wala siyang kasalanan, hindi siya dapat madamay. He's a great leader and a good husband. Mahinang dagdag niya. Hindi dapat masayang ang lahat ng pinaghirapan niya ng dahil lang sa akin, Dad. I know, anak, pero hindi tayo magdedesisyon ng bagay na yon. The majority always wins. Anong dapat kong gawin para matulungan ko ang asawa ko? Natahimik si Larry. Pinunasan ni Mira ang mga luha bago pinagmasdan ng suot na singsing. Dala-dala ni Regan ang laptop bag nang huminto sa pinto ng kwarto ni Mira. Napakunot ang noo niya bago siya kumatok doon. Mira, gising ka na? Sinubukan niya iyong buksan pero hindi niya magawa. Sinilip niya ang suot na relo. Baka nasa kumpanya na siya. Kausap niya sa sarili. Agad niyang tinungang kumpanya. Imbis na sa opisina ang diretso niya, ay sa office management department siya dinala ng kanyang mga paa. Napakunot noo siya nang makitang blanko ang mesa nito. Sir, tiningnan niya ang lumapit na empleyado. Where's my wife? Wala pa po. Hindi pa po siya pumapasok, sir. What? Mabilis siyang nagpunta sa opisina ng biyenan. Dad? Yes, Regan. Nakita niyo ho ba si Mira? Hindi ba kayong magkasama sa bahay? Oo, kaya lang wala ho siya doon. Nagkatinginan silang magbiyenan hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Mateo,
The complainant against your wife withdrew the case. What? How? Sunod-sunod niyang tanong. Tensyonado niyang nilinga ang biyanan. Excuse me, Daddy. Nagmamadali siyang lumabas ng kumpanya. Hingal na hingal siya nang puntahan ng babaeng nagsampan ng kaso sa kanyang asawa. Naabutan niya ito nakalalabas lang sa bar. Sandali. May hangover itong huminto bago siya tiningnan. Why did you drop the case? Sinong hindi maaawa sa asawa mo? Napakurap ang mga mata ni Regan. She got down on her knees in front of me last night, crying and begging. Mayabang nitong sagot, umigting ang mga panga niya. Nakakaawa siya. Stop it! Gigil niyang awat. She's not pathetic and she'll never become one. Whatever. Mabilis na bumalik sa bahay si Regan. Pilit niyang binuksan ang pinto ng kwarto. Nagdiretso agad siya sa mga kabinet. Bagsak ang balikat niya nang makitang wala roon ng mga damit ng asawa. No, you can't live just like that, Mira. Kausap niya sa sarili nang punasan ng sariling luha. Sa kabilang bahay naman ito tumakbo. Umaasang sa bahay ng ama ito lumipat. Pero wala roon kahit anong bakas ng asawa. Nanginginig ang kamay niyang itinapat ang cellphone sa tenga. Dad, I can't find Mira. What? Nasaan na ho kayo? Ang asawa ko. Anak. Napatingin si Regan sa ina na pumasok sa sala. Naroon siya sa sariling bahay matapos ang ilang oras na paghahanap. Regan, niyakap ni Maricel ang umiiyak na anak. Kinontak ba kayo ni Mira? Nasaan daw ho siya? Nagpaalam lang siya sa akin matapos na iatras ang kaso sa kanya. Bakit siya umalis? Tanong ni Regan. Dahil ayaw niyang maging parusa sa'yo. Kahit kailan, hindi siya naging parusa, Mama. Kasalanan ko to. Napatingin siya sa ina. Kung itinuloy namin ang kasal ni Larry, hindi kayo nahihirapan ng ganito. Hindi ko kayo sinisisi ni Daddy. Tinanggap ko ang kasal namin dahil nabitin pa ang kanyang sasabihin. Natahimik siya bago naalala si Mira. Bumalik lahat ng alaala na kasama niya ito, simula pagkabata at nang magkaedad sila. Hindi ako tumutol sa kasal dahil gusto ko siya. Napangiti ng malungkot si Maricel. Kahit noong bata pa lang kami gusto ko na siya. At hindi ko alam kung paano yung sasabihin kay Mira. Kung paano ko gusto siyang tulungan para hindi siya mahirapan. Kung paano ko siya gustong alagaan at protektahan. Sinulyapan ni Regan ang ina. Gusto ko siya. Kaya hindi ako kumontra sa kasal na ibinigay ninyo sa amin. Alam ko. Tumangutango ang kanyang ina. Kilala kita at kilala ko si Mira. Alam ko ang laman ng puso ninyo. Hindi lang kayo nagkakaunawaan dahil hindi nyo sinasabi sa isa't isa ang katotohanan. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin, Ma. I can't lose her. I can't lose my wife. Hahanapin natin siya. Tutulungan kita. Hawak ni Mira ang 4 na buwang tiyan nang bumaba ng taxi. Inayos niyang suot na coat bago tiningala ang maliit na kumpanya kung saan siya nagtatrabaho sa Amerika. 3 buwan na siyang narito matapos umalis ng Pilipinas. Nakukonsensya siya. Pakiramdam niya, kasalanan niyang lahat ng pinagdadaanan ng asawa. Ganoon na rin ang estado nito sa korporasyon. Matapos niyang lumuhod sa babaeng nagsampa ng kaso sa kanya, agad siyang umalis ng bahay at nagpunta sa Amerika. Good morning, Mira. Bati ng ilang kasamahan niya. Nakangiti siyang umupo sa silya. Sinulyapan niyang hawak na tiyan. Napangiti siya nang maalala ang akala niya'y panaginip. Totoo ang halik na yun. Totoo ang nangyari sa kanilang dalawa. Naging isa sila nung gabing yun at naging tunay na mag-asawa. At wala siyang kahit anong pagsisisi sa puso. Napatingin siya sa tumutunog na cellphone. Hazel? Mira? Katatawag mo lang, di ba? Mayroon kasi akong kaibigan na pumunta dyan. Hindi pa kasi siya pamilyar sa Amerika. Kaya magpapasama sana sa'yo. Sinong kaibigan? Hindi naman nakasagot agad si Hazel. Kilala ko ba? Ako lang naman ang kaibigan mo ah. Biro pa ni Mira. Hindi mo siya kilala. Bago ko siyang kaibigan. Basta, tumawag na siya. Ikaw nang bahala sa kanya ha. Nagtatakang tiningnan niya ang cellphone nang basta nitong ibaba ang tawag. Napaisip siya kung sino ang tinutukoy nitong kaibigan. Madilim na nang lumabas si Mira sa trabaho. Malamig na ang buong paligid. Sa isang park sila nagkasundong magkita ng kabayan. Sandali lang tayo anak. Hinaplos niya ang tiyan na gumalaw.
Naabutan niyang isang lalaki nakaupo at nakatalikod at dahil sa suot, hindi niya makita ang mukha nito. "Excuse me, kabayan?" Dahan-dahan itong tumayo at nang lumingon ay parang tumigil ang tibok ng kanyang puso nang makita kung sino yun. "Regan, you can't leave your husband just like that." Seryoso nitong wika. Napaatras siya pero otomatiko itong lumapit. Sinusundan ang bawat galaw ng mga mata niyang nanunubig. "Bakit ka umalis?" "Dahil iyon ang tamang gawin." "Tama na iwan mo ang asawa mo?" "Pero parusa lang ako sa'yo." Siningil siya nito ng halik. Napapikit siya nang maramdaman ang paghulog ng maliit na snow. Marahang lumayo si Regan. Sinapon nito ang magkabila niyang pisngi. "Ikaw ang magandang parusang gusto kong dalhin na habang buhay." Mabilis na tumulo ang kanyang mga luha. "I love you, Almira." Napatingala siya sa nagtatapat na asawa. "Minahal kita noon pa at patuloy na minamahal. Pero sakit ako sa ulo." "I don't care dahil ikaw lang ang gusto ko." Ngumiti ang naiiyak na si Regan. "I will always be here to care and protect you." Napangiti si Mira. "Bata pa lang tayo. Mahal na kita, Regan." "I know. Bata pa lang tayo, mahal na rin kita." Sandali silang nagyakap. "Kaya pala malikot tong nasa tiyan ko. Excited kang makita." Nakangiti si Mira nang bumaba ang tingin bago hinawakan ng tiyan. Maluha-luha si Regan nang siya ay tingnan. "You're pregnant?" "Oo." Hinawakan niyang pisngi ng asawa. Napangiti si Regan at bumaba sa kanyang tiyan. Magaan ito iyong hinaplos. "I'm sorry kung natagalan si Daddy, anak. Iuwi ko na kay ni Mami, ha?" Muling binalikan siya nito ng tingin. "Iuuwi na kita at bibigyan ng magandang kasal at pamilya." Umiiyak siyang tumango nang yakapin ng asawa. Nang makabalik sa Pilipinas ay isang ingranding kasal ang naganap sa kanila. Kasal na papangarapin ng halos lahat ng babae. Pero para kay Mira, bonus na lang ang kasal na yon dahil sobra-sobra ng makapiling niyang asawang si Regan. Ngayon, alam niya na ang paraan nito ng pagpaparating ng pagmamahal sa kanya. Iyon ay ang protektahan siya sa lahat ng paraan na magagawa nito. Wala na siyang balak lumayo sa lalaking pinatunayan ng pagmamahal sa kanya. Sa araw-araw, minamahal siya nito at ang bunga ng pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi siya makapaniwala na mula sa pagiging magkababata, magkaaway, ay nagtapos sila sa pagiging mag-asawa. Nanatiling sila pa rin, nagmamahalan at bumubuo ng isang pamilya. Doon naunawaan ni Mira na ang pag-ibig hindi kailangang ipagsigawan, na hindi kailangang ipagyabang, dahil kung tunay ito at puro, madadama ito ng puso.